At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 272 para kay season 4 natin kay Kalbo. At ayan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos, yung sa pagtapos din ni Metal Bat dun sa halimaw ng isang katawan lang. At ito nga laglagan dyan, ito mga pira-piraso yung laman nung tinapos ng halimaw. At now ang continuation niyan is ito naman na. So dito nag-make face lang etong si Metal Bat, so parang yamot pa yung itsura ni Metal Bat dyan. Pero ito sa kabilang banda, yung mga bata niya, yung mga pinamumunuan niya, talagang nagulat, parang napapatras ba sila. Sabi nga nila, grabe ang tindi nito ni Metal Bat, sobrang lakas niya. So ibig sabihin, ganito raw pala kalakas talaga yung mga S-Class na galing dun sa Hero Association. At ito nga ngayon talagang parang na-stand pa rito yung mga bata ni Metal Bat. At ayun, pinagmamasdan lang maigi itong kanilang leader. Sabi nga nila dyan na talagang wala silang ginawa si Metal Bat lang mag-isa yun tumapos dun sa halimaw. At sabi nga nila rito, aba kung ganyan ang ganyan, parang nagiging madali lang sa kanila yung trabaho. Pero yun, sabi nga nung iba, di okay lang din para kung sa ganun, yun nga, petiks lang sila dyan. Kasi nga, ang lakas neto ni Metal Bat, wala sila nagagawa. But anyways, pagkatapos nga niya, na ito nga yung isa sa mga bata niya, biglang nagsabi nga rito kay Metal Bat na parang may nakikipaglaban pa malapit dito sa area nila. At yung kinakalaban, isang matinding halimaw. So ito, nagpalit nga dyan. Ito isang miyembro ni Metal Bat. So kaya ito, dali-dali, kumilos na. Ito si Metal Bat, sabi niya nga dyan, kung ganun, bilisan nila at puntahan kaagad nila, tulungan nila yung nakikipaglaban dun sa mga malakas na halimaw. At din ito nga ngayon takbo dyan. Ito si Metal Bat, ang bilis, kita pa dyan yung bilis nga, yung effect ng bilis ng takbo ni Metal Bat. Pero yun, naiwan niya na yung kanyang mga bata. Pero maya maya, ito nga, biglang napahinto dyan. Ito si Metal Bat, may nakita siya banda dun sa kanyang gilid. At ayun nga, pagtingin niya, bandod sa may medyo malayo sa may kanto, may naglalakad na dalawa. At ito, nagulat. Ito si Metal Bat, sabi na, teka lang, parang namumukaan niya yung dalawa na yun parang yun yung security na nakita niya dun sa may Neo organization sa may building. At eto nga, labas ngayon dyan, etong dalawang security, yung dalawang cyborg, nakalimutan ko na anong pangalan nito guys, kung natatandaan nyo pa, i-comment naman sa baba. At eto ay bit na nila etong si Zaydats, pati na si Infel si Nave. So not sure kung patay na itong dalawang Neo leaders na nga to, kasi diba itong si Zaydats pinipipi yan nung halimaw, habang sa kabilang banda itong si Infel si Nave naman, butas yung kanyang dibdib. At then after nga niya, na eto nga ngayon, bigla napaisip etong si Metal Bat, sabi niya nga dyan, niligtas ba ng dalawa yun, yung dalawang Neo leader na yun? At then magkatapos nga nito is biglang talo naman dito sa isang city pa. Pero dito naman, iba yung senaryo, dahil eto nga, yung mga Neo heroes dito, bagsak sila dyan. At may nagsasalita nga rito, sabi nga dyan, na hindi talaga mangyayari yung mga sinasabi na magiging smooth lang lahat o magiging perfect lang yung lahat sa debut battle mo. Sa ibig sabihin, sa unang laban mo, hindi pwedeng talagang hindi magkakaroon ng aberya, dahil ito nga kita, bagsak dyan ito mga Neo heroes. At sabi nga rito ng nagsasalita na ngayon malinaw na sa kanya na talagang marami pa siyang dapat matutunan. At ito nga ngayon, labas dito itong si Blue, so bagsak yung mga bata niya nga dyan. At ito nga ngayon, pumupersa na dyan itong si Blue, babant na siya. At pagkatapos nga niya, ito nga, sigaw na siya, sabi niya nga dyan, walang iya daw itong halimaw na to, ginawa niya yan sa kanyang mga bata. Grabe, bagsak dito yung mga bata ni Blue. Tapos ayun, sobrang dami, may mga maliliit pa dyan ng mga crab na halimaw. At eto, yung pinakaboss ng mga crab na halimaw, sobrang laki. At eto nga yan, si Shell King, disaster level demon. At din pagkatapos nga yan, eto nga, puwersa ngayon dito etong si Blue, labasan dyan yung mga kidlat sa may kamao niya. At pagkatapos nga niya, bam, dito hinataw niya etong si Shell King. Pero yun, blinak lang ni Shell King etong atake ni Blue gamit etong kanyang tawag dito, pang sipit. Ayan. At pagkatapos nga nito is eto, nakagulat si Blue kasi hindi umapik, walang talab kay Shell King yung atake niya kahit may kidlat-kidlat pa yan. At then pagkatapos nga nito, eto nga, biglang inopen dito ni Blue yung kanyang kamay at nag-charge ulit siya, labasan ulit dito yung mga electricity dyan sa kamay niya at inactivate niya ulit etong kanyang gloves. At pagkatapos nga niya, spang! Grabe dito, potol, na-slice ng tuluyan itong pangsipit nga dito ni Shell King. So grabe, ang clean cut nung ginawa ni Blue dito, kala mo naging spear yung pag-atake nga dito ni Blue. At then pagkatapos nga niya na etong sisigaw sa sakit etong si Shell King. At ayun, dito naman sa kabilang banda ay habang nakaluhod nga etong si Blue, ay ayun, charge niya na naman etong kanyang gloves. So hindi pa tapos dito etong si Blue. At then pagkatapos nga nito is eto nga ngayon ay pumorma na etong si Blue. At ayun nga, lumalaki na rito itong parang blast dan sa may kamay nga ni Blue. At then pagkatapos nga niya, boom, biglang pinakawalan na nga ni Blue itong kanyang atake. Tawag nga dyan
ay fist cannon at pagkatapos nga niyan, bam! Grabe. Dito talaga sumasabog na. Ito nga si Shell King, so parang di siya sumasabog, parang ano ba, yung parang nagpipira-piraso eh. Ito si Shell King, di ko alam, di ko ma-describe yung nangyayari nga rito kay Shell King. Pero yung sa kabilang banda ay parang tatamaan din sa may likuran yung mga maliliit nga na crab nga rito, yung mga bataan naman ni Shell King at pagkatapos nga niyan, bam! So dito grabe, sobrang lakas ng impact, sobrang lakas ng atake ni Blue. Lahat nga rito sa may area, lahat sila dinamay na ni Blue, so patay rin dito. Ito mga shell folk na to, so disaster level niyan, mga wolf naman. So may hina lang pala itong mga shell folk na to, mga wolf lang yung disaster level nila, pero sobrang dami kasi ng mga yan, kaya siguro nahirapan sa pakikipaglaban. Ayan sila Blue, but then eto nga ngayon, si Blue na lang mag-isa, yung nakatayo nga rito, grabe, bagsak lahat ng mga bata niya, ayun, mga nakahilata na. At ito sa kabilang banda naman, yung mga laman-laman ng mga halimaw, ganun rin, mga nagsikalat na dyan sa kalsada. At ito nga ngayon, nag-report back na itong si Blue sa may HQ, sabi niya nga dyan na okay na eliminate na yung mga halimaw rito sa area na to. Pero ganun pa man rin, napakarami na naging casualty nila dito at yun nga, bagsak na eh, yung mga bata ni Blue. At ang dagdag pa nga niya dyan, yung mga suit nilang battle suit, kasi may tinatawag yan eh, na life system support, parang bumigay na raw ata. So kaya nga, bilisan daw ng HQ at magpadala kagad sila ng med team dito para mailigtas at magamot nga itong kanyang mga bataan. At then after nga niya, na ito nga, talon dito kay McCoy. So si McCoy, yung kausap ni Blue, at ito nga, seryoso rin eh. Itong si McCoy, so nakita niya talagang nagkaroon ng casualty dyan nga sa side ni Blue. At ito ngayon, sabi nga ni McCoy, pinapanood nila yung performances, yung pakikipaglaban nila Blue through street cameras. At ngayon, tanong nga ni McCoy si Blue, kamusta raw yung pakikipaglaban niya dyan sa halimaw, ano yung kanyang thought pagkatapos ng labanan, yung sandamakmak na mga halimaw na yan. At ito nga ngayon, sagot dito, itong si Blue, medyo pinawi siya ng konti. Sabi na nga dyan, ang kalaban nila rito ay yung kanilang negligence, sabi niyang ganyan. Kasi hindi raw porket na magaganda, malulupit na itong kanilang battle suit ay dapat hindi sila maging kampante lang. So kasi nga ayun sa nangyari dito sa mga bata ni Blue, although maganda nga, malupit yung kanilang mga battle suit, pero wala, hindi umubre, bagsak sila dyan. So ibig sabihin, kailangan talaga mag-ensayo pa nito nila Blue nung buong mga Neo Heroes. At ito, tuloy pa nga rito ni Blue yung classification pagdating dun sa mga halimaw, yung mga kunyari tinatawag na mga threat level wolf, demon, ganyan, ay parang di raw ganun ka-accurate. So ibig sabihin, katulad dito sa nilabanan nila, ang threat level ng demon, pero parang mas malakas pa sa demon yung kalaban niya. So siguro pwede yan demon 1, demon 2, demon 3, ganyan, kasi may different power level daw eh, sabi nito ni Blue. Pero ayan ay habang nakikipag-usap nga etong si Blue dyan kay McCoy, ay maya-maya is bam! Dito grabe, bigla na lang may sumabog ng pagkalakas-lakas dito banda sa may likuran ni Blue. So medyo malapit lang sa kanya yan. So kaya ito, nagulat talaga din, napatahimik etong si Blue. At pagkatapos nga niya, boom, dali-dali takbo etong si Blue. Sabi niya nga dyan, saglit lang, babalikan niya etong sila McCoy. Pero kasi bigla nga may lumabas nga raw dito na halimaw, kaya nga ito pupuntahan kaagad ni Blue yan. So di ko alam kung usok ba yan o parang ano ba to, galamay ba yan, parang tentacle ba ito nakikita natin dyan. But anyway, sa eto nga, so good ulit etong si Blue, talagang di siya tumigil sa pakikipaglaban sa mga halimaw. At pagkatapos nga niyan, so hanggang dito lang natin sa episode 272 natin. So ayun, sa lahat ng mga grupo rito, sa mga Neo leaders na pinakita nga natin, etong sa side ni Blue, yan talaga yung nagkaroon ng casualty, nadali yung mga bata niya eh. At yun, bukod tangi yung grupo niya lang yung ganyan. But anyways, yun nga guys, maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin. At ayun, malapit na nating maabot itong pinaka-updated na episode o chapter nito ni Kalbo. So ibig sabihin, maglalabas na tayo ng mga ibang mga manga series pa natin. At yun, naghahanap-hanap pa rin ako guys, yung sa mga nagre-request solo leveling, anong Chainsaw Man na yan, ilalabas na natin yan pagkatapos nito ni Kalbo natin. So siguro by next week, tapos na tayo rito. But yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay Saitama natin. So yan, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.